Good day everyone, I'm Renalyn D. Guzman. My topic is Lesson 7, Organization and Analysis of Assessment Data from Alternative Methods. Uunahin natin ang prerequisite ng lessons. Bago natin gawin ang lesson na ito is kailangan na may prior knowledge tayo tungkol sa iba't ibang types at purpose ng assessment. Lalo na ang alternative assessment tulad ng performance-based, effective, and portfolio assessment. Importante ito kasi iba-ibang skill ang sinusukat kaya iba-iba rin ang paraan ng pag-assess. Next is ipa-prepare ng section. Sa prepare section is sinasabi na para mas ma-analyze at ma-present natin ng maayos ang result. Kailangan is marunong tayo gumamit ng descriptive, inferential, statistic. Ito is nakakatulong para maintindihan natin yung data mula sa rubrics, checklist, at iba pang assessment tools. Ngayon is pag-uusapan natin kung paano ba i-quantify ang results gamit ang rubrics. Ang rubrics is gumagamit tayo ng skills o levels o performance tulad ng beginner hanggang very is so proficient, poor hanggang very good, never, always is bawat level is may katumbas na points. Dahil dito is nagiging numerical ang assessment, kaya mas madadali ang i-compute, i-compare, at i-analyze. Sunod naman is learning outcomes. Pagkatapos naman ng lesson is inaasahan na kaya nating gumamit ng quantitative analysis para i-report ang results. At syempre is ma-present at i-summarize ang data ng malinaw. Gumawa ng tamang criteria at standards para sa assessment. At syempre is para malaman kung successful tayo. May indicators of success naman. Nagagamit tayo ng tamang statistical methods para maging valid at reliable ang result. Naipakita natin ang malinaw kung ano ang kayang gawin ng learner. Nakakapili tayo ng mga angkop na criteria at pag-a-assess ng kabuuan. At syempre, tinuturo ng lesson na ito kung paano hindi lang magbibigay ng assessment, kundi kung paano i-analyze, i-organize, at i-interpret ang data para mas mapabuti ang learning ng mga estudyante. Yun lamang po. Thank you so much.